balita naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan, 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Naimbag na bigat, kanya yung amin na po. Araw ng Huwebes, ngayon ay March 19 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong Katodo Balita, ako si Liway Manantan Iparagire. Ang aking partner si Kaaron Susan niya daw. At sa technical kasama natin Kaaron Randy Castelo. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal, taas pasahe na mag-uumpisa sana ngayon ipinatigil ni Pangulong Marcos. Todo Balita. Sa kaugnay na balita, presyo ng bilihin normal ayon kay PBBM. Todo Balita. Sa balitang lokal, pamahalaang palalawigan ng Pangasinan nakiisa sa mga social worker sa ginanap na Philippine Association of Social Workers. Sa balitang pampalakasan, Gilas Women nakaisa sa World Cup qualifiers. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Sinuspinde ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang taas singil sa pamasahe sa mga Public Utility Vehicles o PUVs na nakatakda ng magsimula ngayong Huwebes, March 19. Sinabi ng Marcos na sa kanyang palagay, hindi napapanahon ang pagtaas sa pamasahe dahil sa nangyayaring gulo sa Middle East. Sa aking palagay, dahil nga may problema pa rin tayo dahil sa giyera sa Middle East, ay sabi ko siguro hindi ito panahon para magtaas ng pamasahe para sa ating mga pababayan, pahayag ng Pangulo. Sinabi ni Marcos na iniutos na niya sa Department of Transportation o DOTR na ipagpaliban ang pagtaas sa pamasahe at dapat ipagpatuloy ang pag-aalay sa mga commuters at lahat ng gumagamit ng transport system. Tiniyak ng Pangulo na mamamadaliin ang suporta sa mga transport workers na apektado sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Inatasan din ng Pangulo ang DOTR na simulan ang libreng sakay para mabawasan ang gastos ng mga commuters. Magpapatupad din ng diskwento sa pamasahe sa Metro Manila lalo na sa MRT at LRT. Sinabi ng ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na normal ang mga presyo ng mga bilihin matapos pamunuan nitong Miyerkules ang monitoring sa lungsod ng San Juan. Kasama ng Pangulo na sumubaybay sa presyo ng supply ang Department of Agriculture at ang Department of Trade and Industry. Layunin ng monitoring ng DA at DTI na tignan ang kasalukuyang kondisyon ng mga basic commodities sa gitna ng patuloy na tensyon sa Middle East na nagdulot ng pagtaas ng pandaigdigang presyo ng langis. Sa kaganapan, nakipag-ugnayan si Pangulong Marcos kasama si DTI Secretary Cristina Roque at Department
of Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel sa mga nagtitinda at stakeholder sa merkado upang makakuha ng direktang pananaw sa mga trend ng presyo at sapat na supply. Sa isang panayam, sinabi ng Pangulo na nananatiling matatag ang mga presyo ng mga pangunahing bilihin at bilihin sa Agora Market at walang naobserbahang pagtaas ng presyo. Isa pang overseas Filipino worker o OFW ang inaresto sa Saudi Arabia matapos umanong mag-post ng mga video ng airstrike sa social media. Ayon kay Department of Migrant Worker o DMW Undersecretary Bernard Olalia, ang naturang OFW ay humingi ng tulong sa mga otoridad sa Pilipinas matapos ang ginawang pag-aresto sa kanya. Tinayak naman ni Olalia na ang gobyerno ay patuloy na magbibigay ng tulong sa lahat ng Pinoy na apektado ng tensyon sa gitnang silangan. Partikular na tinukoy ni Olalia ang mga nakadetine sa Saudi Arabia at United Arab Emirates. Itinakdayan ng House Committee on Justice ang mga araw ng pagdinig sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos na ideklara ng House Justice Panel ang ika-3 at ika-4 na impeachment complaints na sufficient and grounds sa pagdinig kahapon ng committee sa pangunguna ni Batangas Representative Jervil Luistro. Kinumpirma niya na inaprubahan ang 2 mosyon na walang tumutol sa mga miyembro. Sa March 25, April 14, 22 at 29, itinakda ang inisyal na formal na pagdinig para sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara. Nauna rito nagdeklara si House Senior Deputy Minority Leader Lawrence Defensor ng Iloilo na ang ikatlong impeachment complaints ay sufficient and grounds para magsagawa ng hearing ang committee. Samantala, binalaan ng Philippine Embassy in Israel mga Pilipino rito na maging handa sa posibleng missile barrage ng Hezbollah. Ayon sa abiso ng embahada, may impormasyon ng Israel Defense Forces na naghahanda ang Hezbollah sa pag-atake na ilulunsad nila sa susunod na oras. Ipinayuhan ng mga Pinoy na manatili malapit sa shelters o sa mga shelter at agad magtago kapag may emergency alert. Karaniwan na may 90 segundo lamang o mas maikli pa para makapasok sa bomb shelter matapos ng sirena. Pinalahanan din ng mga Pinoy na tiyakin ang kaligtasan ng kanilang mga inaalagaan at siguraduhin agad sila may papasok sa shelter. Inahayag din ng embahada na ma-update ay makukuha sa kanilang WhatsApp channel at sa kanilang 24/7 hotline sa kanilang 24/7 hotline. Inihayag ng Philippine National Police na palalakasin nila ang kanilang kampanya laban sa mapang-abusong online lending platforms kasunod ng naitalang mahigit 47,000 na reklamo na natanggap ng PAOCC o PAOCC mula August 2024 hanggang January 2026. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., kabilang sa mga reklamo ang pagpapadala ng pagbabanta, public shaming at illegal na pag-access sa contact list ng mga kliyente. May mga kaso rin umano ng manipulated pictures upang takutin at ipahiya ang mga nangutang. Giit ni Nartates, hindi katanggap-tanggap ang ganitong uri ng operasyon at kinakailangan na itong aksyonan ng pulisya. Inirekomenda ng Department of Agriculture ang implementasyon ng price cap sa mga imported na bigas matapos umabot na sa 60 per kilo ang presyo nito sa ilang lugar. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel, may mga retailer na nagbebenta ng 55 hanggang 58 bawat kilo ng imported rice. Gayong ang presyo nito ay dapat 45 hanggang 48 lamang kada kilo. Sinabi ni Laurel na hindi pa inaprubahan ng Malacanang ang kanyang rekomendasyon dahil kailangan pa itong dumaan sa iba't ibang council. Bunsod ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng petrolyo, pinagtitipid na ng kuryente at gasolina ng Department of Interior and Local Government o DILG ang mga local government unit sa bansa na ng 10 hanggang 20%
Base sa Memorandum Circular No. 2026-023, magpapatupad ang mga tanggapan ng pamahalaan ng mga hakbang sa pagtitipid ng enerhiya sa gitna ng geopolitical tension na nakaapekto sa pandaigdigang merkado. Ilan sa mga hakbang na iminungkahi ng DILG ay ang pagpapatupad ng 4-day on-site work arrangement tulad ng pagpapahaba ng oras sa trabaho bawat araw o kaya ay work from home para mabawasan ang paggamit ng kuryente sa mga tanggapan ng pamahalaan. Hinikayat din ng DILG ang mga LGUs na i-maximize ang mga virtual meetings, seminars at workshops sa pamamagitan ng paggamit ng digital platforms, maliban na lamang kung kinakailangan ang physical presence. Sa ating balita sa Ibayang Dagat, nagbitiw sa pwesto ang isang mataas na opisyal ng Administrasyong Trump matapos kwestiyonin ang dahilan ng digmaan ng US laban sa Iran. Sa ulat, si Joe Kent, pinuno ng National Counterterrorism Center, ang unang senior official na nag-resign kaugnay ng sigalot sa Middle East na nasa 3 linggo na. Sa kanyang liham, iginiit ni Kent na walang agarang banta ang Iran sa US at hindi niya kayang suportahan ng nagpapatuloy na digmaan na naimpluwensyahan ng pressure mula sa Israel. Tinugon naman ito ng White House at sinabing may matibay na ebidensya si Trump na nagpapakita may planong pag-atake ang Iran laban sa US. Ayon sa ilang eksperto, kinakailangan ng malinaw na imminent threat bago makapaglunsad ng digmaan alinsunod sa international law. Si Kent ay kilala sa kanyang America First na paninindigan at pagtutol sa interbensyong militar ng US sa ibang bansa. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Nakiisa ang mga social workers mula sa iba't ibang distrito ng lalawigan ng Pangasinan sa ginanap na Philippine Association of Social Workers Incorporated o PASWI Pangasinan General Assembly kasabay ng pagdiriwang ng World Social Worker Day na ginanap naman noong araw ng Martes. Kinilala ni Governor Ramon Gico III ang mahalagang papel ng mga social workers bilang frontliners at pangunahing tagapaghatid ng impormasyon tungkol sa mga programa ng pamahalaang panlalawigan. Inihayag naman ni PASWI National Secretary Director Jeffran Ulingay sa General Assembly ang mga planong amendments sa Magna Carta for Social Workers, kabilang ang pagtaas ng entry-level salary, hazard pay, legal assistance at career progression. Nagsagawa rin ng eleksyon para sa 11 board of directors ng PASWI Pangasinan Chapter at namahagi ng mga food packs at seedlings. Nahalal ng House of Representatives ang 3 bagong Deputy Speaker sa ginanap na plenary session kahapon March 18. Kabilang sa mga bagong leader ng Kamara, sina Pangasinan 3rd District Representative Rachel Arenas, Cebu 5th District Representative Vincent Franco Duke Frasco at Bacolod City Representative Alfredo Albi Benitez. Si South Cotabato Representative Ferdinand Hernandez ang kasalukuyang Senior Deputy Speaker. Bilang mga Deputy Speaker, sila ang kalawang pinakamataas na opisyal sa House of Representatives. Kabilang sa kanilang matungkulin ang pamumuno sa plenary session kapag wala ang House Speaker. Gayon din ang pagsubaybay at pagkoordina sa mga panukalang batas, kahilingan at iba pang usapin mula sa kanilang mga kapwa mambabatas at nasasakupan. Ayon pa sa Kamara, mahalagang papel ng mga Deputy Speaker upang matiyak ang maayos na daloy ng mga gawain at mas epektibong pagtugon sa pangangailangan ng bawat distrito. Samantala, matatanda ang naging Deputy Speaker din ng Kamara ang ina ni Congresswoman Rachel Arenas na si Rosemary Baby Arenas nung siya ay nanungkulan bilang kinatawan ng 3 distrito ng Pangasinan. Sa bayan ng San Fabian, bawal muna ang pagsasagawa ng Barangay Fiesta Liga. Ito ay base na rin sa memorandum na inilabas ni Municipal Mayor Marlene Agbayani. Ang nasabing memorandum ay naka-address sa lahat ng barangay chairman sa nasabing bayan. Nakalagay dito ang purpose ng nasabing memorandum at pagbabawal muna ng barangay fiesta at liga ay para naman sa energy conservation measures. Nakasaad sa nasabing memorandum ni Mayor Marlene Agbayani na ang adoption ng energy conservation measures ay inline naman ito sa Memorandum Circular No. 114 mula sa opisina ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kaya naman, ang utos sa lahat ng barangay chairman sa San Fabian ay temporarily huwag munang magsagawa ng barangay fiesta at mga palaro o iba pang
community gatherings kagaya ng foundation anniversaries, patronal fiestas, basketball tournaments at iba pa. Ito naman para masiguro na efficient at judicious ang paggamit ng energy at ng budget ng kada barangay habang patuloy na nangyayari ang kaguluhan sa Middle East. Ipinagdiriwang ni dating 50 si Congresswoman Kimi Cojuangco ang kanyang ika-67th birthday sa pamamagitan ng pagbibigay pagmamahal at pagkain sa mga senior citizens sa bayan ng Bugalyon. Sinimulan ni Kimi ang pag-ikot noong Martes, March 17 sa Barangay Pangaskasan, Angarian, Banyaga, sa Lasa, Bacabak, Polong, Asinan at Pantal. Ang 24 na barangay tatapusin nila sa loob ng 3 araw, 8 barangay kada araw at magtatapos ngayong araw, March 19 sa araw mismo ng kanyang kaarawan. Kwento ni Kimi nung nagkasakit ng malala ang kanyang lola sa tuhod. Araw-araw sakay ng karetela mula Lingayen ay tumutungo sila sa Salasa Church upang magsimba. Milagrong gumaling daw ang kanyang lola kaya't hanggang ngayon ay pumupunta pa rin sila sa simbahan na ngayon ay Our Lady of Lourdes ang simbahan. Our Lady of Lourdes. Ang simbahan ay tinayo noong taong 1714 at naniniwala si Kimi na milagroso ang nabanggit na simbahan. Sinamahan siya ni Mayor William D. at Mrs. Michelle D. ang dating kongresista sa pag-ikot nito sa kanilang bayan ng Bugalyon. Sa lungsod ng San Carlos kaugnay sa kanilang programa na Meals on Wheels, sa pinakahuli ay nagtungo ang Meals on Wheels truck sa Barangay Balaya, Talang, Apunit at Antipangol nitong ika-18 ng Marso o kahapon. Ang community feeding program ay pinangunahan ni Dr. Luisa Cayabyab, ang City Nutritionist Council, sa liderato naman ni Mayor Julier Risuello at Vice Mayor Jose Risuello. Nakiisa ang Secretary to the Mayor na si Secretary Juliano Risuello sa nasabing community feeding program kung saan nasaksihan ang mga ngiti ng mga mamamayan at ng mga bata. Ang pagsasagawa ng community feeding program na ito ay nakakatulong sa mga mamamayan lalo na sa mga bata at hatid ng programa ang pagbibigay ng tamang nutrisyon, sustansya, saya at pagtataguyod ng pagkakaisa sa komunidad at pagbibigay ng kaalaman tungkol sa nutrisyon. Nagpamalas ng husay at pagkamalikhain sa pagtatanim ng ilang mag-aaral mula sa elementarya at sekundarya na lungsod na Alaminos ay sinagawang Beast Garden Contest ng lokal na pamahalaan bilang bahagi ng pagdiriwang ng 100 Islands Festival 2026 na ginanap sa Plaza Marcelo Chabe kahapon March 18. 10 pampublikong paaralan sa elementarya at 7 paaralan sa sekundarya mula sa iba't ibang barangay sa syudad ang lumahok sa paligsahan. Bawat paaralan ay nirepresenta ng 2 hanggang 3 estudyante kasamang kanilang mga coach at guro. Ayon kay Miguel Sison, ang 100 Islands Festival Executive Committee Chairman, binigyan din nito na ikalawang taon na ng this gardening competition na layong palaganapin ang kamalayan sa agrikultura at kalikasan. Sinabi rin ni Sison ang aktibidad ay sinakatuparan sa pakikipagtulungan ng Department of Education at Department of Agriculture. Umabot sa 4 hanggang 5 oras ang kompetisyon kung saan may mga arkitekto at eksperto sa halaman na tumutukoy sa kalidad, kombinasyon ng kulay at kabuang disenyo ng mga megawa. Kabilang anya sa pamantayan sa paghusga ang sketch ng hardin, kabuang disenyo, kombinasyon ng kulay, sariling gamit at halaman at kaligtasan ng mga kalahok. Ayon pa kay Season, mas marami na ang lumahok ngayong taon kumpara noong una at inaasahan nilang mas dadami pa sa susunod na taon. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Sinagasaan ng Terra Firma ang Blackwater sa score na 99 kontra 88 para naman solohin ang lideratos ng Season 50 PBA Commissioners Cup kahapon sa Inaris Center sa Antipolo City. Dumiretso ang Jeep sa kanilang franchise best 3-0 record. Tampok ang 20 points at 23 rebounds ni 7-foot import Ali Mushabar. Isang panalo lang ang naitala ng tropa ni Coach Ronald Tubid sa nakaraang PBA Philippine Cup. Samantala, nagkadena si Casey De La Rosa ng 25 points, 18 rebounds at 5 blocks para gabayan ang world number 39 Gilas Pilipinas Women sa kanilang 74 kontra 59 na pagrapido sa number 19 Colombia sa kanilang unang panalo sa FIBA Women's World Cup qualifiers sa France.
Ang South Korea at Nigeria naman ang kumuha ng 2 World Cup berth kasama ang France at Germany bilang Olympic silver medalist at host country ayon sa pagkakasunod. Sumanyo ang kabuuan natin newscast sa ating todo balita at komentaryo nyo. Pamatagapagbalita ko po, Susana Valdez Shadow. Ako naman si Liway Manantani Paragire. Ang oras, alas 5:24 ng umaga. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Mula sa pamahalaang panlungsod ng San Carlos, Pangasinan, abangan dito sa DWIC 89.3 FM Dagupan ang mga balita, kaganapan sa lungsod. Ibabahagi rin ang mga events kaugnay sa Mango Bamboo Festival na gaganapin sa buwan ng Abril. San Carlos, maayos. Liway Manantan sa Todo Balita. Oras mga kaibigan, alas 5:27 na po ng umaga sa pangalawang bahagi ng Todo Balita. Kasama niyo pa rin Liway Manantani Paragire. At Susan Valdez Shadow, inedit niya, no? Hindi ako kasama, ni Randy. So ngayon po ay Huwebes. Yes, ngayon ay 19. Webes at napakarami activities ngayong umaga. Yung, ano na nga ba yun, yung civic and military parade sa siyudad ng Alaminos, yun yung parade sana. Mm-hmm. Pero dahil sa taas ng gasolina, napagdesisyonan ng lokal na pamahalaan ng Alaminos na hindi na sila ipaparada. Bagkos, nakaparada na lang sila. Nakapark na lang. Oo, nakaparada na lang sila dun sa may plaza. So Oo. makikita na doon yung mga float ng mga agricultural rin kasi yun parang agricultural floats yung mga nandoon na float. So ngayong umaga yon na gaganapin. Alas 6 na silang makikita na sila doon kumbaga sa doon ang assembly, doon na lang sila. Hindi na sila magpaparada pa. So yung mga gustong makita yung mga float, punta na lang doon sa area, doon sa venue. Actually kasama yan sa mga rekomendasyon ng Malacanang na bahagi ng pagtitipid. As much as possible, kung maiwasan, huwag na lang mag-hold ng pati mga motorcade kasama yon sa energy conservation. Kapon nga sa speech ni Congressman R. Celeste, sabi niya yung kinakaharap nating problema mas matindi pa sa COVID. Kasi nga yung kapag yung chain reaction nga nitong pagmamahal nga ng diesel at saka ng gasolina, mararamdaman mo. At naramdaman nga rin. Kahapon nga nung pauwi na ako, totoo nga, parang COVID time nga. Kasi kukunti yung mga sasakyan. Unlike dati, di ba, dito sa Bimalay,
may mga oras na matatraffic ka. Mm-mm. So papunta, walang traffic, pauwi, walang traffic. Konti lang yung sasakyan na dumadaan. Alam mo na sa bagay, maintindihan natin kasi parang sa grupo na lang ng sa grupo ng mga media, halos wala na magdala ng sasakyan. Oo. So siguradong ganun din sa lahat ng Carpooling mga na lang. Oo, ganun din sa lahat ng mga sektor ng ganun din sa lahat ng mga sektor kasi lahat naman nakakaranas ng itong Yung epekto ng taas, hindi na to shortage Oo. kundi wala na kapag wala. Ang anong pa niyan, lalong mababawasan yung sasakyan dahil, eto naman po yung dahil, kakatulong sa pasaheros pero ang sakit naman sa mga public utility vehicle drivers and operators, yung pagbawi. Hindi sinuspende yung implementation ng taas pasahe dahil normal pa naman daw. Pero tayo as mananakay, naintindihan natin yung pakiramdam, hinaing ng mga drivers and operators, although affected tayo kung magtaas presyo. Kaya lang, paano naman sila na yung burden ng taas ng presyo ng gasolina? Kung tapos yung balita natin kanina, hinihikayat ng Pangulo ang mga LGUs na magsagawa ng yung libreng sakay. So, wala nang taas pasahe, mababawasan na yung ikot nila. May libreng sakay pa. May libreng sakay pa, lalong mababawasan yung pasahero nila. Sa mga malalaking mga transport groups katulad ng mga buses, Victory Liner, may mga sariling tatawag doon, gasoline depot. Mm-mm. Meron silang sarili. So, posible na yung mga stocks nila, yun pa rin yung dati na hindi pa nagtataas. O hindi pa yung pa rin siguro yung kanila mga stocks. Pero yun nga, darating din sa time na kailangan na nilang bumili. At yun nga, isa rin sa pagtitipid nila, di ba dati yung bulilit ang ginaw nun? Oo, ito yung bulilit, ito yung biyaheng Dagupan, Bulinaw. Dati maginaw yun, talagang kailangan mo talaga magdala ng sweater kasi talagang giginawin ka doon. Kahapon, siguro yun, binawasan na. Siguro dati yung kanilang aircon naka full volume. Ngayon, baka number 1 lang yun, number 2, at least aircon pa rin siya, pero hindi na siya katulad ng dati. Yung ibang mga malalaking buses, may timer yung kanilang aircon so, pag maginaw na, mag-stop siya. Tapos, mag-stop ng ilang minuto and then mag-switch on ulit. Plus, yung energy conservation na ini-implement ng mga bus companies ay yung like for Victory, 5 minutes bago umalis yung bus, bago bumiyahe sa kalang isi-switch yung aircon. And then sa mga stopover, ang advisory din nila sa mga pasaheros, papatayin yung aircon. Ganun din yung ang nakita ko, hindi ko pa na-search yung sa Solid North at saka 5-star, pero yung sa Partas naman, 15 minutes bago umalis sa kalang nila isi-switch on yung air condition. So ilan po yan sa mga energy conservations na ginagawa ng mga bus companies dahil syempre sila malalayo yung nila yung biyahe nila, malaki yung consumption. Pero yun nga, supposed to be ngayon yung effectivity nung taas pasahe, piso additional sa first 5 kilometers, kaya lang bawi-bawi. So Binawi ng Pangulo. ngayon yung effectivity pero nagtaas na kahapon. Yung meron yung mga nagtaas na sila. Hindi ka na magrereklamo talaga naman kasi mataas din naman yung presyo ng ng gasolina. So, ayan, hindi natin alam kung hanggang kailan ito. At yun nga, yung pinakamataas na pinuno na nga ng sa security ng United States nagbitiw. Kini-question niya kung bakit nga ba sumausaw ang Amerika dito sa kanilang sa giyera sa Iran. Ayan, yun yung nagpatindi nung sumausaw na yung Amerika. Siya naman bully. Tapos nung hindi talaga matitinag ang Iran, sabi niyo bombahin niyo siya. Hindi, tsaka humingi siya ng ceasefire. Hindi, walang ceasefire, sabi ni Iran. Ako ang magsasabi kung kailan matatapos ang gera. Ganun sila kahanda sa gera. Kasi nga naman war country siya Talagang yun na lang pinaghahandaan nila
yung gera. Kaya wag mong gerahin yung mga eksperto sa gera. Ito naman sa lungsod ng San Carlos, meron silang local recruitment activity. Magaganap po yan sa March 23, araw ng Lunes. At mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali lang po ito sa Peso Lobby sa San Carlos City. So ang kailangan nila ay nung company na sasagawa ng recruitment, kailangan nila ng bus driver, siguro bus company to, at saka konduktor. Ang iba pang positions na available sa nasabing local recruitment activity, office staff, mechanic, painter, upholsteryman, detailer, welder, aircon technician, machinist, inspector, controller, tireman, electrician. Siguro isang bus company. So recruitment activity sa lungsod ng Alaminos, yan po ay sa March 23, Lunes, lang ito? Alas 8 lang ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ang pagsasagawa nila ng recruitment. Ayan, kahit na kahit na may crisis, may mga offer pa rin na mga trabaho. Anong nga ito? 5-star. Pangasinan 5-star bus job opportunities. Okay. At kahapon din sa balikan natin sa Alaminos, yung opening ng Agri Trade Fair kahapon sa inanunsyo ni Congressman Art Celeste yung pag-introduce ng Alaminos City sa pagtatanim ng tabako. Ayan, so wala pa silang doon. Nag-start na sila kasi sabi tobacco growers. Sabi nga kasi niya yung naiinggit siya sa ibang mga munisipalidad na ang laki-laki ng kanilang excise tax. So isa 'yon sa pwedeng pagkunan nga ng pagkakakitaan ng gobyerno bukod sa may produktong agrikultura na sila, meron pa silang matatanggap na excise tax. So nagsimula na sa kanilang parang trial yung ginawa nilang pagtatanim at maganda yung resulta. Ang lalaki ng dahon at talagang maganda. So merong parang kalahati hektarya lang muna yata yung kanilang ginawa. So ngayon, meron ng pinagbubuo niya na para merong 5 tobacco growers pa lang ang Alaminos City. So ngayon, pinagbubuo na ni Congressman sila ng tawag nito ng kooperatiba. At yun nga, ini-encourage sila na magtanim na nitong tabako para mas dagdag kita kasi sabi niya nalulugi kayo sa palay kasi nga ang mura-mura ng palay, hirap na nga sila, tapos ganun pa. So itong tabako, nakita nila ito isang alternatibo na mas madaling pagkakitaan ng mga magsasaka sa siyudad ng Alaminos. So actually meron yung napuntahan kami sa La Union na sila, I think sa Region 1, sila yung pinakamataas na tinatanggap ng excise tax dito sa rehiyon. Ang dami nilang proyekto. Merong bus stop dun sa poblasyon, yung waiting area, yung lounge. Merong nga upuan sa labas nung waiting area. Sa loob, aircon. May room para sa nanay ng magpapadede ng anak, merong CR. So tapos yung air conditioned yung kanilang gymnasium, etc. So kumbaga, sa laki ng kanilang excise tax, pati yung kanilang public market na improve nila. Galing sa marami excise tax. Excise tax, Galing, tobacco excise tax. Bakit sila may excise tax? Dahil ibig sabihin, syntax. Kapag pag panahon ng tabako, marami ang nagtatanim at maganda yung kanilang ani. So nagsimula lang sila sa half hectare pilot or trial area. Nag-start lang sila nitong January. At sabi niya mas parang mabilis yung mabilis yung harvest season. Parang 4 months lang yata yung kasi lang ngayon kung January 2026 lang sila nag-start. Na ngayon, March. Parang mabilis lang talaga. Kaya sabi napakagandang talagang isa ngayon ang tabako ngayon sa pagtutuunan ng pansin ng lokal na pamahalaan ng siyudad ng Alaminos. So kumbaga yan yung mga pananim na in between ng rice, ng mais,
So merong panahon din ng pagtatanim ng ano, parang kasabay niya ang mais, ang tabako. Base doon sa baryo namin sa ano, kinalakihan namin sa Lawak at yung mga nadadaanan natin. Although ang tabako, matrabaho, magastos. Kasi Magastos din. mula tanim, diretso hanggang sa malapit na siyang ibenta, spray ng spray. Para hindi mauud, hindi siya masira. Pero ang kagandahan nito, meron ng agad market ang ang Merong tabako. market kasi yan ang kulang sila ng supply sa laki ng demand. Sa sigarilyo. Pero ang good news sa Alaminos, nakakatuwa yung kanilang dairy products. Nag-start, wala pa pala silang 1 taon. So nakakapanayam namin yung president mismo ng kooperatiba ng mga yung kopya ko mamaya, yung kooperatiba ng mga nag-aalaga ng kalabaw. So parang nag-start lang sila mag-asawa, galing yung babae kasi dating teacher. Nag-start sila mag-asawa, nag-alaga sila ng 2 kalabaw. At yung babae, yung teacher nag-iisa siyang, anong tawag doon? Siya yung authorized managpakasta ng kalabaw. Malaki rin yung ano niya doon. Kita nila. Oo, kaya lang kasi nga daw nung time daw yata ng mga ang ganda ng kwento nila, time ng mga seminar, siyempre kalabaw kanto, hindi naman daw niya kayang mag-alaga ng kalabaw. So si Mr. ang taga-alaga, siya sa mga churi. Siya yung siya yung umaattend sa mga seminar. Yun, yung mga makabagong kaalaman at teknolohiya. At nung malamaw, kalabaw. Malamaw kalabaw. Nalamaw yung kalabaw, naging kaluskus. At nung malaman ng PCC, Philippine Carabao Center, na nag-aalaga sila ng kalabaw, dinagdagan ng 4 yung kalabaw Very nila. good. Kasi yan naman yung objective ng pagkakaroon ng PCC. Naalala ko na naman dyan si dating Pangulong Erap Estrada. Siya ang author niyan eh. Tapos, nung makita nilang maganda pa rin, in-encourage na nila na bumuo na nga ng kooperatiba. So ngayon, meron na silang sa kabibigay ng PCC, meron na silang 60 kalabaw, 60 kalabaw. So kaka-start pa lang nila, wala pa silang 1 year. Ang dami na nilang products, yung tawag ito, yung yogurt nila, yung milk, may chocolate. Basta marami na silang produkto, may pastillas at kung ang maganda pa. pa niyan, hindi lang iisang government agency kagaya ng Carabao Center ang tutulong sa kanila, papasok na rin diyan ang DTI, DOST for technology, DTI for marketing, at meron ding pondo ang DTI na naibabahagi nila. Good morning sa kaibigan nating si Assistant Regional Director at Provincial Director Natalie Dalate. Yes, ando na naman siya kahapon. At yun nga, yung nagsimula nga sila sa ito lang, wala pa daw 1 year. So kasi tinanong ko, tumatanggap na kayo ng kasi ang laki na kagad ng kanilang ng production at ang bilis ng pag-asenso ng kanilang kooperatiba. At mga ilan na ba sila mga miyembro, marami na rin. Parang ganun din sa Asinggan. Oo. Na yun merong, yun yung modelo. Oo, na dalawa yung business side ng kanilang kooperatiba, meron nag-aalaga ng kalabaw. Sila naman yung nagpoproseso. Sila naman yung nagproproseso. So yung si President kasi parang kabisado niya kung paano maraming gatas talaga na mapuproduce yung kanilang mga kalabaw. So parang kinakausap mo rin yung kalabaw, aalagaan mo rin yan, pakakainin mo yan ng marami, para marami rin siyang maibigay na gatas. So sabi nga niya, ang swerte nga nila kasi parang kumbaga sa finifeed na lahat sa kanila, binibigay na lahat sa kanila, kakainin na lang natin, ano pa ba yung, ngunguya na lang tayo. So ano pa ba yung hahanapin natin, sabi niya sa kanyang mga kasamahan. So kahapon, sabi nga ni Congressman, yung kanyang balita, andun din ang Regional Director ng PCC, another 50 kalabaw ulit ang ibibigay nila. Oo. Pero sabi niya, yung binibigyan din na yun, talagang masipag din lang na na yung talagang kasi qualified, diba, parang ganun. Kung maalala nyo ang region, meron yung maliit na regional director ng PCC, Philippine Carabao Center, na nag-retire na yata. Na retired na siya, pero ang niya,
Very passionate dun sa Ah. kanyang trabaho at matapang sa pagsasalita pa lang. There was a time kasi, several years ago, na ang Philippine Carabao Center, yung national, ang naging bahagi ng programa nila, yung pagbibigay ng mga baka naman, pero imported. Hindi sanay sa klima sa Pilipinas. Daming namatay. So ito naman, sa tulong din ng nasabing nag-retire na regional director, Ma'am Josie ba yung pangalan? Booming voice to eh. Sa past administration talagang isinulong na maipasa dito sa Sangguniang Panlalawigan yung ordinansa na ibinabawal ang pagkatay sa babaeng kalabaw. Sabi niyo, katayin niyo na yung lalaki, walang problema. Kahit isang lalaking kalabaw lang ang matira, walang problema. Kasi ginagawa na rin itong teknolohiya, artificial insemination. So, kukunin lang yung semen ng lalaking kalabaw, i-inject na doon itatanim doon sa mga babaeng kalabaw para mas lalong dumami ang kalabaw. Plus, hindi pwedeng katayin yung kalabaw na productive pa. Pero kung hindi na ito manganganak at hindi na yung pwede nang katayin. Pwede na silang pigar-pigar. Pwede So na. kahapon, sabi nga ni Congressman, 50 yung ibibigay ng PCC, pero sabi niya, parang chinalan siya. Meron din siyang counterpart. So sabi niya, tatapatan niya yun, another 50 na kalabaw. Personal money ko yun ha. Personal ko yun, galing sa akin. So inaasahan yung madadagdagan pa another 100 Carabao. Kaya parang biglang talagang boom talaga itong Carabao industry yan po sa Ciudad ng Alaminos. At yung dairy box facility na ilolons o ibubuksan sana kahapon, ibibili sana kahapon, di pa kasi tapos. Kaya medyo maluwang yun, malaki yun. At parang na-move nga ito sa April, para April 18, yung sinabi nga nung president doon. At sabi nga niya, sa kasalukuyan, saan sila gumagawa ng yung kanilang ginagamit na processing station, sa bahay niya lang. Meron silang parang bakanting space na water refilling yata dati. So yun, kinonvert nila yun sa pagpoproseso nga ng At yun nga, boom na boom. At sabi nga, bukod sa, ito yung maganda, nilapitan na sila ng Zambales. So kumbaga sa parang mga 400 gallons ba, liters So ba? nag-benchmark na ang Zambales. Hindi. Nag-order sa kanila. Customer. Oo, yung kanilang parang susuplayan na nila ang Zambales, malaking na kailangan i-supply. At ito nga, timing nga yung kung madadagdagan na nga at kung matutuloy na nga yung facility, parang agad na. Zambales pa lang yun kung malaman pa na yung mas first malapit. district pa, may order na. Oo. At saka yung mga doon, yung mga staff doon, siyempre dahil kickstart lang nila, very naman daw sila, nagkaroon sila ng pagkakakitaan. Talagang office to office sila, nilalakad talaga nila, pinupus talaga nila yung kanilang produkto. Sa bagay, kaya mabilis. tayo naman, ang mga Pangasinense at mga Pilipino, na yan, aware na sila dito sa gatas ng kalabaw at yung mga process na yun nga, may yogurt, may tsokolate, gatas, may tsokolate at iba't ibang flavor, meron pang kanya naman yung, di ba, palaging sinasabi ng presidente ng Bantog, Samahang Nayon, yung dyan sa Asinggan na welcome sa kanila lahat yung mga ganito at talagang sinishare din nila yung kanilang knowledge dahil matagal na silang nag-ooperate dahil malaki ang demand, kulang ang supply. Plus, syempre, malaking tulong sa mga magsasaka kasi yung sa samahan nila, ang daming farmers na lumaki ang kita dahil naman sa pag-aalaga ng kalabaw na nagbibigay ng gatas. Yan. Alaking pasalamat nga nila kasi 30 years na yung kanilang kooperatiba. Ngayon lang sila naka-bullseye dahil nga dito po sa kalabaw. Ayan, itong produktong kalabaw. Ang Alaminos City kasi more on nag-benchmark sila sa Nueva Ecija. Doon yung kanilang doon sila nag-benchmark. At ito talaga yung masasabi mong maswerteng kooperatiba. Wala pa silang isang taon. Maswerteng mga nag-aalaga ng kalabaw dahil nga meron na sila kaagad kooperatiba. Oo. From the very start, may kooperatiba. Bago- And even yung kooperatiba Bago pa nila, sila magsimula. Oo, Sa yung- pagsimula even yung- nila, kooperatiba na kaagad. even yung kooperatiba nila, maaakay ng mga government agencies. At saka very supportive kasi si Congressman Art Celeste sa mga ganyan.
Kagaya nga yearly inaasahan daw nila. Ano masasabi niyo doon sa ibinigay na lahat kasi ng lahat ng grupo parang 80 ang active na association ng mga mangingisda at saka magsasaka doon. 80 yung active 80 associations, 67 lang yung active. So sabi niya bibigyan niya ng tig 50,000 yung 67 active na association. Pero para to encourage yung mga hindi active, sige bigyan na rin natin para maengganyo sila maging active. Ang kagandahan pa niyan, yung mga nag-aalaga ng mga babaeng kalabaw para naman sa gatas, hindi naman nila dadalhin sa bukid yung kanilang mga kalabaw. So meron na silang bahay yung mga kalabaw at doon yung pakakainin. Aglay pastol, hindi na yung pang-araro na kalabaw na kailangan dalhin mo doon sa bukid at bahala na siyang kumain doon. Parang papasalamat nga si kalabaw at dumating yung mga traktora Nag-modernize kung hindi kawawa sila. Ang akarlara na yung nakakasawa nila talagang kayod kalabaw talaga sila. Kayod kalabaw. Pati yung magsasaka, kayod kalabaw. Ngayon, na sila? Di inaalagaan na lang sila. Talagang pinatataba na lang sila talaga para mapagkunan ng gatas at mag-anak pa rin na mag-anak. At saka yung tumanda na kalabaw, yung ginagawa ng Bantog Samahang Nayon, yung mga matanda na o kaya non-productive na, may gamit pa rin yung karne nila. So meron silang siomay, meron silang tapa, etc. Merong pigar-pigar. So, nagtataka ako, buti hindi naubos yung kalabaw sa kakapigar-pigar ng mga Di ba? Kasi hindi naman... Baka maraming lalaking kalabaw at saka matatanda na kalabaw. Pero ang dami kasi yung consumption lang dito sa Dagupan, yung mga restaurants na malalaki. Meron yung isa na nag-average ng 100 plus kilos ng karne ng kalabaw per a day. Isang restaurant lang yun. Pero yun nga, ito po ay blessing, ito pong mga alagang kalabaw para sa mga meron na. Dahil ang dami pong gumanda yung buhay, ang daming naging milyonaryo dahil dalawa kasi yun. Nakakabenta sila ng gatas ng kanilang kalabaw doon sa kanilang kooperatiba at kumikita sila. Yung dividendo nila dun sa kanilang kooperatiba. So, dalawa yung kanilang kita. Tinanong ko nga kung matanggap na sila ng dividendo. Hindi pa raw kasi wala pa silang 1 year. Excited? Pero yung doon yung sa Asinggan, taon-taon malalaki yung dividendo nila. Pero tagal din nila naghintay. Ang dami nilang pagsubok na nung mass production na sila, marami na silang order mula sa DepEd, iba't ibang rehiyon. Tumama naman ang COVID, yung 10,000 packs na agdaan tigawon da. Sabi, Mayor, yun naman, meron kami nito, masisira. Bigay na namin sa munisipyo, sabi kay Mayor Lopez. Sabi naman ni Mayor, wala kaming pambili. Hindi, papamigay na to para hindi masira at mapakinabangan pa ng mga bata. At yun nga, rasyon ladsaman, di ba, panahon ng COVID. Kaya, win-win pa rin. Pero winner, itong mga mag-aalaga ng hayop o kaya itong mga mag-aalaga ng kalabaw. Nainggit tuloy ako, parang nakakainggit yung mga magsasaka. May oportunidad na ganito. At saka kasi karamihan ng mga magsasaka may sariling lupa. Bihira lang naman yung tenant din. Karamihan din sa kanila din may mga sariling lupa. Or kung tenant man sila, meron pa rin silang benepisyo na natatanggap. At saka yung programa ng Department of Agrarian Reform na yung mga matagal ng tenant, nagkakaroon sila ng oportunidad na maging sa kanila na yung kanilang sinasaka. So, lang talagang matyaga at haba ng tiis ng ating mga nagsasaka. Mainggit ka rin sana meron din ako para makapag-alaga ako ng kalabaw. Para mga ganun noon sana meron akong backyard para sa mga koleksyon ng mga ornamental plants. Wala yung iba, yung mga magsasaka, anong trabaho ng magulang mo? Farmer lang sila. Nilalang lang sila. Ang hindi nila alam, kinaiingitan sila. Ng mga kinaingitan natin sila. Although talagang ang laki ng sakripisyo ng ating mga magsasaka, lalo na yung mga nagtatanim ng iba't iba.
gulay, palay. Pagdating ng harvest season, bumabagsak ang presyo o kaya binabarat sila. Pero dako lang tayo sandali sa Department of Education, Region 1, may bago ng regional director. So yung si Regional Director Tolentino ay saan siya mapupunta? Ang bagong Regional Director ngayon ng DepEd Region 1 ay si Regional Director Estela Leon Carino. So kahapon nagkaroon ng turnover ceremony at hinahanap ko kung saan mapupunta si Regional Outgun, ganun eh. Outgoing siya kahapon, nagkaroon na ng turnover. Ang dating Regional Director, si Regional Director Tolentino Aquino. Ayan, wala pa dito. Hindi pa nakalagay kung saan siya mapupunta. Pero birthday ngayon ni Governor Ramon Gico III. Happy birthday kay Governor Monmon Gico. 19 ngayon, di ba? O, sabay sila ni dating Congresswoman Kimiko Huangpo. Pareho silang taga dun sa 5th District dati. Pero ngayon nasa Lingayen na. Nasa 2nd District na ang mga kuhuwang ko. Good morning din kina Yayo, Yoko, tsaka si Batutay. Yan. Ito si Batutay siguro may ligito ng longganisang Batutay. Yan. Good morning kay Cecilia Morante, kay Roberto Nimer, Nelda Peralta, si Glory Sanchez Maramba, Ernesto Mosada, si Randy Manawis, Flora Mendoza, Arnel Ladja, si Ariel Awanan Bandong, si Sis Grace Matro, tsaka si Nanay Dading at si Cora Aquino at Kuya Mar dyan sa Barangay Tubong. Si Mama Taen Tropa. Si Mama Taen Tropa at saka si Bentong. Ayan, Bentong at saka si Kuya Benji. Kuya Benji. Uy, kung may time kayo, manood kayo nito, ang ganda. Euro Extreme Circus. Yes, oo. Ito po yung napapanood natin. Ito yung pinapalabas sa iba't ibang bansa at syempre sa ibang lugar na rin sa Pilipinas. Pero andito na ngayon sa Pangasinan. Kung feeling nyo parang ang lungkot-lungkot ng mundo nyo, ayan, bumunta muna kayo ron para humagalpak kayo ng tawa. Doon saan at saka sumigaw sa Kerbios. Diyan sa Urdaneta City. Ayan, itong Euro Extreme Circus. Ang pinakamababang presyo pala ay 650. Oo. Ang silver ay 1,000, ang gold ay 1,200, ang premium 1,600, ang ringside ay 3,000. Yung malapit kayo doon sa mga performers. Pero para sa ang pinakamababa 520 pag discounted. Yung experience natin kagabi na nanood, parang kung uulitin ko, kung sakasakali doon ako sa mas mataas. Para mas madaling yung kasi kung malapit ka dun sa ringside nakatingala ka eh. Ayan, hirap na hirap yung leeg mo tapos yung camera mo nakaganon. Oo, nakaganon. Nakabalintwag. Kaya nga yung sabi nga nila yung tanong ko nga dun ba sa 520 nga yung pinakamura nila. Dun ba sa 520 makikita rin kapareho na nakikita ng 3,000 na na ticket. Sabi niya, kasi naman kitang-kita mo lahat. Kumbaga level ka na. At saka palipat-lipat naman sila parang yung motorsiklo nang galing dun sa likod, sa taas. Grabe so yun. Yung mga stunt na Mas doon ako, grabe yung may mga flying So merong acrobatics, flying motorcycle. Oo, aerial performances, meron din silang clown na siya yung nagpapatawa. May illusion yung magic. Siyempre may mga in-between, may mga Latina dancers, pero it's worth ng yung gastos kumbaga. At saka dito kasi sa atin, pag sinabi, manood tayo dun sa karnabal. Oo. Circus, carnival. Circus, carnival. Pero yung pinopromote nila, merong kakaibang talento yung performer. Kumakain ng buhay na manok. At saka saksak dama espada, udsangida, hanggang di manood yun. Hirap din yun Pero yun? Yung lumiliit. Illusion yun, illusion. Habang sinisiksik mo, lumiliit yung espada. Pero yun, yung motorcycle stunt na yung napapanood natin sa mga pelikula, pero yun yung bakbakan, nagbabarilan sila. Ganun lang pala umiikot, 3 motorsiklo, tapos yung mga
yung mga aerial performances, ito yung lumilipad sila. Oo. Pero maganda rin doon. Siyempre may business aspect dun. Gusto ko bumili ng mga nila, kaya lang wala nang gagamit mga pambata. Pati yung yung ilong ni clown. Yan. Meron din sila mga pagkatapos noon, manlak mo tira sa labay manaliw. Yan. Pero yun nga, parang naalala ko tuloy yung mga flight stewardess na kapag umaandar na yung eroplano, unti malara, manlako lara. Oo, yung mga bibihira na lang yung yung flight na may meriendang biskwit at saka Coffee. may bayad yung coffee. Tubig yata, tubig. Yun yung huling biyahe ko dito sa local. Libre. Yun lang yung giveaway. Mhm. Tapos pag pag nakasettle na yung eroplano sa taas, ayan na yung trolley, pwede kang bumili, pwede kang mag-order. Ayan. So yun, itry nyo. Dun lang po yan sa may bypass road ng Urdaneta City. Palabas doon sa doon sa kabilang dulo, yung palabas papuntang Binalunan. Yung yung iba pwede yung tricycle kasi walang walang merong doon, pwede duman doon yung mga bus. Oo. Yung bus na Tiplex. Oo. Doon sila dumadaan. At saka yung kahit hindi Tiplex, umiikot na talaga doon yung bus. Kasi nga yung Ay, oo, kasi yung marami rin kasi silang napipick up naman Hindi, pasaheros. umiikot sila doon kasi nga yung dadaan ng hindi pala sa Tiplex, yung dadaan ng bayan. Oo, doon sila umiikot. Kasi kapag doon sila dadaan sa malalampasan Yung kabilang SM. end ng Oo. Tiplex, wala na, papunta na sila sa Villasis. Tama, doon pwede pala silang mag-bus kung meron pang bus sa ganung oras. Ayan. Mga kaibigan, bukas ay Friday, Idil Fitr. Walang pasok. Kanya naman yung anunsyo po ng Central Pangasinan Electric Cooperative. Sabi po dito, Senpelco joins the Muslim community in observing Idil Fitr on March 20 bukas, marking the end of the holy month of Ramadan. Sa Senpelco, dahil national holiday, ang Senpelco collection offices ay yun po ang bukas para naman tuloy-tuloy yung pagserbisyo sa kanilang member consumer owners, lalo na yung mga magbabayad at saka iba pang activities. Pero yung ibang opisina, sarado dahil holiday bukas. Kasaklap naman sa Alaminos, Idil Fitr na holiday na. Tapos holiday pa rin dahil nga sa yung celebration ng pista ni kapistahan ni St. Joseph. Doble yung overtime. Dalawang beses. Si Enzo, ang dami niyang binili kagabi, no? Oo, nag-enjoy talaga sila. Pero mga kaibigan, wala na po tayo sapat na oras. Ang tabayanan po ninyo, susunod agad. Early in the morning, makasama po ninyo si Karen Orly Navarro, programang Todo Balita at Komentaryo. Kami po niya nakasama sa technical side, si Randy Caselo. Ako po si Liway Manantan, Iparagiren. Ako naman si Susan Valdez Siadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation, noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan. 89.3 DWIZ.